Buhay na walang hanggan. Isa ito marahil sa mga pinakamalaking misteryo sa mundo. Ang sikreto ng mahabang buhay. Pero gusto mo nga bang mabuhay ng parang walang katapusan? Sa liblib na barangay ng Rivadavia sa Narvacan, Ilocos Sur, may isang lumang bahay na sa sobrang tahimik, akala mo walang nakatira. Pero ang totoo, isang matandang babae ang nakatira sa loob nito. Mag-isa. Walang ibang kasama kundi ang mga litratong nakasabit sa kanyang dingding. Mahigit 100 taon nang nabubuhay si Lola Felicidad. Matandang dalaga, walang anak o apo na mag-aalaga sa kanya. Bakit hindi po kayo nag-asawa? Apay ka naman ka nga nag-asawa. Wala raw may gusto. Wala gusto sa kanya. Wala nagkagusto? So nga, wanto pa wa. Kaya daw wala Pahanda. Dakis ka handa kaya niya. Hindi ka naman pangit. Hindi ka pangit. Maganda ka. napintas ka kanumot. Nag-iisa man sa buhay, hindi siya nag-iisa sa mundo. Ang bukid, mga halaman at damo ang naging kasakasama ni Lola mula pagkabata hanggang pagtanda. Nung nandito po kayo, 94 na po si Lola. Oo po. Naabutan niyo pa po siyang nagtatrabaho. Naabutan po pero doon ako sa bahay nakatira noon. Hindi pa patay yung asawa ko. Ano pong ginagawa niya? Nagtatanim po din sa pupunta pa sa bukid. Nung 94 years old pa siya? Oo. Wow! Ayaw na po na nakaupo lang. Gusto niya nagtatrabaho. Bakit daw po? Exercise po. Parang lumakas daw ang katawan niya. Punas sa mata bagim. Agpunas ka. Si Regina ay asawa ng isang malayong kamag-anak. Binabayaran siya ng mga pamangkin ni Lola Felicidad para bantayan ang matanda. Kapagkulang pa sa lalaki. Itsura ito. Kapatid. Kapatid mo. Pinsan ko. Pinsan mo. Kabisado pa ni Lola Felicidad ang bawat isa sa mga litrato sa kanyang dingding. Litrato ito ng kanyang mga pamangkin at apo na minsang tinulungan at pinag-aral niya. Hindi pwede hindi ka tumulong. Kapatid ko yun, saka ano yung pan. Anak ng kapatid mo, hindi ka tutulungan. Marami sa mga dating pinag-aral ni Lola matagumpay na ngayon sa kani-kanilang buhay. Paminsan-minsan na lang nila nabibisita si Lola. Kaya kumuha na lang sila ng tagapag-alaga. Pero sanay nang mabuhay mag-isa si Lola Felicidad. Sanay nang tumayo sa sariling paa nang di umaasa sa iba kahit pa mahigit 100 taong gulang na siya. Hindi ako gusto nga mag-upo, walang trabaho. Pero Lola, 101 years old na kayo. Dapat magpahinga na. Mag-upo lang. Trabaho. Hindi pa kung kaysa kong damo, hindi pwede yung ano, kung hindi ako magtrabaho. Malayo man sa kaanak, walang pinagsisisihan si Lola Felicidad sa kanyang mga pinaghirapan. Ang mahalaga, kahit papano raw, nakapag-ambag siya sa kanilang tagumpay.
Yung mga picture po dun sa dingding, bakit daw po niya kinabit doon? Kapag makita niya po na masaya siya. Pagkatapos, kumakwento naman, ikwento naman sa akin. Kung minsan, naisip niya nga malayo sila sa kanya kasi nandun sila sa trabaho nila. Saan po? Sa Maynila, sa abroad naman yung iba. Mahigit 50 litrato ang nakakabit sa pader ng bahay ni Lola Felicidad. Pero halos lahat, litrato ng iba. Wala siyang litrato ng kanyang sarili, liban sa isa. Wow! Ang ganda niyo po pala! Napintas? Napinta si picture. Oo. Ba, yung body no. Hanggang sa aming pag-uwi, pinagpilitan ni Lola Felicidad na hindi siya maganda at hindi siya espesyal. Pero alam ng lahat at saksi ang mga larawan sa kanyang dingding na si Lola Felicidad ang marahil isa sa pinakamagandang biyayang nilikha ng Panginoon. Napintas ka! Napintas ka! Napintas ka! You are beautiful! You are beautiful! Bye-bye po! Bye-bye! Bye-bye. Thank you po! Bye-bye! Hindi lang si Lola Felicidad ang katangi-tanging centenarian sa bayan ng Narvacan. Hindi lang isa, kundi siyam. Lahat sila babae at lahat mahigit 100 taon na ang tanda. Madalas nating ipagdasal na sana magkaroon ng mahabang buhay ang ating mga minamahal. Pero kung si Lola Emilia ang tatanungin, hindi buhay kundi kamatayan ang kanyang ipinapanalangin. Sa edad na 104 years old, si Lola Emilia ang isa sa pinakamatanda sa buong Ilocos Sur. Gandang araw po. Hi, Lola. Hi, kuno mo to na. Ay, hindi nakakakita. No, hindi na anak. At saka bingi pa. Abingi rin. Oo. Nakasangkot kayo, wala sila ng mga araw Nakapunta. Maaliwalas ang mukha ni Lola nang una ko siyang makita. Pero ilang minuto lamang, biglang tumangis ang matanda. Hindi na malala po yun. Ano daw sabi niya? Hindi naman ako kukunin si Jesus, sabi ng gano'n. Ay, anong kukunin ni Jesus? Hindi po ako ang kukuha sa inyo. Awang mag-bubuhay, hindi ko Wala daw kumatiyari ang palagi na lang. Wala daw magagawa. Ay, naku, maghilanan. Huwag kang iiyak, bakit anak. iiyak, Lola? Huwag iiyak. Hanggang mag-iiyak ka, nagigigitaan ka ni Kaya aliwan. nakaawa ka daw na sa amin na kami ang nag-aalaga sa kanya. Lola. Si Lola is 104 years old and ang laging sinasabi sa amin is that palagi niyang hinihintay yung kukuha sa kanya because palagi niyang wish ay mamatay na, tama ba? Tapos inaantay lang niya yung kukuha na sa kanya. Angas laking ka, nga kutong. Dahil bulag at bingi na si Lola Emilia, sa pamamagitan ng haplos na lang siya nangingilala. Sing-sing po. Pareho tayo. Meron ka rin sing-sing. Pamalagang kay Velaan. Dalaga pa po ako. Ano? Hindi ako malakupay nga lalaki. Pag may anak daw na lalaki, paaasawa daw sa inyo. Ipapaasawa sa akin. Kasi love you, ma'am. Ano daw yun? Dahil malang Asawa daw ng lalaki Jesus. ka. Anong asawa Pero daw? Ano daw? ano anak, Kasi pero mga hindi paglaan. namin Ano daw sinasabi niya? kay Yung Ano po yung sinasabi kaya niya? ko kung mga Na ano? makita at hindi ka. Ano daw po? Ang tinutukoy ni Lola na lalaking anak ay ang kanyang pinakamamahal na si Raimundo. Ang hindi niya alam,
matagal nang pumanaw ang kanyang panganay na anak. Huwag mong sasabihin, ma'am, kasi patay na yan. Patay na yan yung panganay namin. Noong January. Pero hindi namin sabihin sa kanya. Kasi baka tuloy-tuloy na yan na patay. Kasi pag umiiyak hanggang walang hangganan. Maagang namatay ang asawa ni Lola Emilia. Ngayon, si Lola at ang 2 sa 4 niyang anak ang naiwang magkakasama sa bahay. Si Rosalina, 77 years old, at si Emerencia, 72. Parehong matandang dalaga, parehong nangakong hindi nila iiwan ang ina hanggang sa kanyang huling hininga. Wala ako kasing balak na mag-asawa. Bakit po? Maraming nagliligaw, kaya lang wala akong balak. Parang hindi ko malayuan yung nanay namin. Kasi yung kapatid niya noon na lalaki, kung gusto mong mag-abroad, Meren, sabi ng ganun, tutulungan kita. Ayaw ko, uncle. Bakit? Kasi yung nanay ko, wala nang mag-aasikaso kanya. Kinabukasan, binalikan ko si Lola Emilia. Pero may isa pa palang bantay ang matanda. Lola, mangangagat ba to? Bruno po. Mangangagat? Ay, hindi. Kasi dumaan ka lang. Ano pong pangalan ng aso? Bruno. Bruno. Oo. Talaga pong dito siya nagbabantay kay... Matapang po ata. Noon, sa sulok ng higaan ni mother. Nagbabantay siya sa sulok Oo. ng higaan. Visitor, pandyan ni Nanang, nagpapandyan ni Nanang. Lola! Good morning, Lola! Ay, good morning daw, Nanang. Good morning! Good morning. Good morning, Lola! Mario. Ako po si Kara. Ah. Si Kara, yung visitor niyo kahapon. Oy, nag-smile si Lola. Thank you, Ako po yung may singsing. O, yung Iyon ang unang beses na nakita kong ngumiti si Lola Emilia. Sabik na sabik si Lola sa bisita. Pero sa kasamaang palad, halos wala namang bumibisita sa kanya. Araw-araw, si Emerencia lang ang nasa kanyang tabi. Maybe this is the last time now that you are coming here. You will come when I will die, Oh, I will come on your next birthday. Noong Mayo, ipinagdiwang ni Lola Emilia ang kanyang ika-104 na taong kaarawan. Binigyan siya ng DSWD ng 100,000 pesos. Nasa batas kasi na lahat ng Pilipinong aabot sa edad na 100 ay makatatanggap ng 100,000 pisong ayuda. Saan niyo po gagamitin yung 100,000? Sa ma'am, kung kukunin si Jesus, yun ang Gagamitin. Sabi ko pa sa kanya, ma'am, pwede bang kumuha yan? Parang may Panggawa sa bahay. paggawa sa bahay. Ay, hindi ate, sabi nila. Para sa kanya lang yan, sabi ng ganon. Yun ang ginawa ko. Kung ayaw nila manang, ipasok mo sa bankbook. Dahil dito, patuloy na nagtatrabaho si Emerencia para sa pagkain, gamot at iba pang pangangailangan ng kanyang ina. Mahirap po bang mag-alaga ng 100 years old? Ay, pag minsan, ma'am, mahirap. Pag minsan, maganda. Kasi yung po pagtingin ko sa nanay ko, parang masayang-masaya sa loob ko. Bakit po? Kasi nakikita ko. Buong buhay ni Emerencia inilaan niya sa pag-aalaga sa ina. Mahirap na sakripisyo, pero wala raw siyang pinagsisisihan. Sino pong mag-aalaga sa inyo kapag tumanda na po kayo? Aywan ko lang, ma'am.
bahala na yung mga kapatid ko, yung isa na lang kapatid ko, at saka yung pamangkin ko, kung ano-ano ang may tulong sa akin. Araw-araw, nagdarasal si Lola Emilia na sana kunin na siya ng Panginoon. Para raw makapagpahinga na si Emerencia at maalagaan naman ang kanyang sarili. Pero para kay Emerencia, buhay niya ang kanyang ina. Nanay, I love you. Huwag ka pang mamamatay. Bigyan kita pa ng long life. Depende si Jesus kung kailan nakang kukunin, sabi kong kapatid. Basta kumain ka, pag pinakain kita, kumain ka.